darating ang kingdom, dahil itong kasunod, sabi niya, thy will be done in earth as it is in heaven. So, ang kingdom na ito, kapag dumating ito, sabi ni Lord, thy will be done in earth. Alin po yung earth ito? Lupa po ito. Earth itong flesh natin. Pag dumating ang kingdom na ito, thy will be done in earth as it is in... Anong ibig sabihin? Na sabi niya? Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So pag dumating ang kingdom sa buhay mo, ang gawain sa langit, yun ang gagawin mo sa lupa. Kaya kung sa langit may tungit, magtungit tayo sa lupa. Kung sa langit may hinebra, kasi sa Bible, mayroon diyang second seal, red horse. Yan ang gustong-gusto ng mga iba. Yung second seal, red horse. So, kung ano lamang ang meron sa langit, iyon ang gawin mo sa lupa. Kasi pagka ang ginagawa mo, puro panlupa, malabo po ang kingdom na makarating sa iyo. Amen. So, tandaan po natin yan. Ang kingdom ni Lord, hindi po itong lupa. Okay, mag-aano muna ako sa propeta. Dito po sa a greater than Solomon. 46. Now we all know that Solomon's age was the millennium. Nagkaroon na po ng millennium sa lupa. At ang panahon na yun ay panahon ni Haring Solomon. At bakit tinawag na millennium ang panahon ni Solomon? Walang gera. Walang naghihirap. Walang gulo. Lahat sila sumusunod kay Solomon. Iyan po ang millennium. At sino po si Solomon? Kumakatawan po siya sa ating mga espiritual kay Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay under ng Son of David, kasi si Solomon po sa natural ang Son of David, lahat sila sumusunod kay Solomon. Sino si Solomon sa atin? Si Jesus Christ. At kapag sumusunod tayo kay Jesus Christ, katulad ng panahon ni Solomon, mapayapa ang buong Israel. Kasi millennium ang naranasan nila. Wala pong naghihirap. So sabi rito, almost of the Old Testament, it was the greatest time. Nangyari na po ang millennium sa lupa. Panahon ni Solomon. Of all Israel ever had was under the reign of Solomon. No wars to speak of. Walang gera. Kaya dito kung nasa Son of David ka, walang digmaan sa'yo, wala kang struggle. Hindi ka namumroblema sa bulas. Problema ba ang bulas? Punta kayo kay Sister P. Maraming bulas niyan. Sabi rito, no wars to speak of. Kaya walang gera po ang Son of David. Ang mga nasa Son of David, wala pong itong gera. And they had a great time. God gave Solomon, which was a son of David, gave him a gift of discernment. And now, ayan po, ang gift ng Son of David, discernment. So, paano ka madadaya ni Satanas kung may discernment ka? Paano ka maluloko? Bakit may mga bumabagsak? Kasi nadadaya sila ni Satanas kasi ayaw nilang magpasakop sa Son of David. Sino yung Son of David? Jesus Christ. Sabi niya, and now he could discern the thoughts in the people's heart. So, maging yung ating propeta, mga kapatid, kung nabubuhay yun at magkukunwari ka, sasabihin sa iyo, ikaw nagkukunwari ka lang. Kung nandito yun, alam niyo kung sino ang totoo dito.
Alam niya yung mga nagkukunwari lang. Sabihin pati. Mabuti ako, hindi ko sinasabi kat alam ko ano. Pero si Brother Branham sasabihin, o ikaw, itong ginagawa mo. Ako hindi ko nagagawin yan. Delikado. Amen. So yan po, kasi hindi ko naman kayo nakikita. Pero sinasabi ng Panginoon dito sa pulpito, kaya pag kung ano lumabas sa bibig ko, may gumagawa niyan. Kailangan ko bang makita? Naririnig mo na sa pulpito? Ang mabigat nito, kung hindi ka nagbabago, maghanda ka. Dahil ang Panginoon hindi po yan nagtutolerate ng tao. Sabi rito, and now he could discern the thoughts in the people's heart. Punta po tayo sa Bible. Kasi po, bago ko po ito, Bible. Ano ba ang kahulugan ng salitang kingdom? Sa kingdom of, o yung natural kingdom, ang definition po nito, a politically organized community or major territorial unit having a monarchical form of government, headed by a king or president or queen. Natural kingdom po yan. Now, meron pong spiritual kingdom dito. Another kingdom ito. Hindi po ito pantao. At tinatawag itong the eternal kingship of God. Diyos ang nagmamaniobra. Amen. Then sabi rito, anong klaseng kingdom ito? The realm in which God's will is fulfilled. So ang lugar na ito, na kingdom na ito yung kingdom na lahat ng sabihin ng Diyos mangyayari. At ano yon? The Word of God. Yan po ang kingdom niya sa ating. Lahat ng sinasabi ng Biblia, hindi po pwedeng hindi mangyari. Kaya nga, kung may sinasabi diyan si Lord na para sa iyo, makinig ka. Kasi mangyayari sa iyo yan. Hindi po nagbibiro ang Bible. Kung ikaw nagbibiro ka, ang Bible hindi. Kung anong sinabi diyan, mangyayari yan sa iyo. Amen. So, now, anong klaseng kingdom ang yung kingdom ng tao, luma po yan. Mga dating mga patakaran na yan. Merong konstitusyon. Pero ang kingdom ni Lord, bago po ito. At ito po yung kingdom, the Son of David kingdom. Amen. Amen. Dinig pa dyan? Amen. Narinig? Sabi po rito, Revelation 5:1. As Satanas, hindi mo kumikaya. Okay.
Kayo po ba ay gusto rin malaman? Hello? Kasi si John, umiyak si John. Kasi sabi niya, who is worthy to open the book? And to loose the seals thereof. And no man in heaven, ayan, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Wala. Hindi tumingin. Hindi ka pwede. Walang pwedeng magbukas. Kaya yan ang problema po ni John. Pero ako hindi ko na problema. Kayo ba, problema pa rin? Mamumroblema ka. Kasi ako hindi ko na problema. Nakita ko na yung pangalan ko eh. Nakita nyo na ba? And I wept much. Yan, umiyak si John. Bakit siya umiyak? Because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. So, paano niya malalaman? Walang karapat-dapat magbukas. And one of the elders said unto me, ano yan, saan? And one of the elders, ayan. At sinabi sa akin ng isa sa matanda, elder, huwag kang umiyak. Ayan, huwag kang umiyak dyan. Narito ang leon. Sino yung leon? Si Lord. Ang kani Judah, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak. Ito. So wala pong ibang pwedeng magbukas ng 7 seals. Si Lord lang. But, alam natin na ang ginamit ni Lord na buksan ng 7 seals, si Brother Branham. So, pero paano yun, Pastor? Si Lord lang pala. Yes. Si Lord na nandoon kay Brother Branham ang tanging may karapatang magbukas ng 7 selyo. Amen. So, yeah. The bridge. Talk about a jubilee. Talk about a time when that Lamb walked forth. See, the books even sealed in heaven. The mysteries are, say, is my name there? Yan ang misteryo mga kapatid. Nandun ba ang pangalan ko? Okay, kailangan siguraduhin mo kasi sayang po ng pagdalo mo kung wala ang pangalan mo doon. Nagsayang ka lang. Nagpagod ka ng maraming panahon, sa impyerno ka rin pala pupunta. Sayang. Kaya nga dito lagi nating sinasabi, maging tiyak po tayo. At para ka maging tiyak, follower ka ng Son of David message. At ang mensahe po sa Son of David, karakter. Pagsunod. Buhay na po ito. So kung hindi pa nagiging ganun ang buhay mo, iayos mo na para makatiyak ka. Kasi baka ako ang binigyan ni Lord na karapatan magsulat ng pangalan mo, hindi ko yan isusulat. Sabi na, is my name there? I don't know, sabi ng prophet. I hope it is. So sana. But if it is, it was put on the book before the foundation of the world. Ayon. Ang pangalan po natin, before the foundation of the world, sinulat na. Kung, kasi kanina narinig natin na merong mga kaluluwa na i-destroy si Lord. Sino yung mga kaluluwang yun? Sila yung mga hindi talaga sumusunod. Di-destroy ni Lord yan. I-annihilate. Sabi niya, but the first thing that represented that redemption, come the Lamb that had been slain from the foundation of the world. And he took the book, opened the book, and tore off the seals, and sent it down to the earth to his 7th. Ayan, sino yung 7th angel? Yung ating propeta. So, wala pong ibang nagbukas ng 7 seals, ang propeta natin. So, nandoon ang Panginoon sa ating propeta. At iyan po ang coming ni Lord sa ating propeta. Paano nila malalaman na dumating na si Lord? Dumating si Lord sa propeta and then na-transfer sa atin.
and sent it down to the earth to his seventh angel to reveal it to his people. O sino yung people ni Brother Branham? Ako. Ayan. Ang tagal niyo sumagot. There you are. What happened? The screams, the shouts. Asan na? And the which heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel, which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the give to take it up, and it shall make thy belly bitter. But it shall be in thy mouth sweet as honey. O sabi niya, yung little book, sabi niya, hinihingi niya, at sinabi niyang, ito, kunin mo, kainin mo. Yung book. At pag nakain mo ito, it shall make thy belly bitter. So, mapait ito sa bituka. But it shall be in thy mouth sweet as honey. So magiging matamis naman ito sa iyong bibig. Pero pagdating sa bituka, mapait na ito. Ano po ang tinutukoy ni Brother Branham diyan? Na ang sabi ng Bible. Madali pong tanggapin ang mensahe. Pero pagka dinadigest na, iyon na po ang problema. Naririnig ang mensahe, pero pagdating sa application, iyon po ang problema. At marami po dyan ang bagsak. Yung pagsunod na. Madali po yung binasa mo, tinanggap mo rin eh. Ay, okay yan. Pero pagdating sa application, na yung gagawin mo na, yung nabasa at narinig mo, tinanggap mo, yun po ang problema. Paano mo gagawin yung narinig mo? Amen. At diyan po nahihirapan ang tao. Kasi alam niyo ang Bible, sabi nga nung ating kapatid na Pastor Eman, ang mensahe ay pantisod. Pag hindi ka natitisod sa mensahe, ibig sabihin, hindi pa ito sa'yo. Pero kung ang pakiramdam mo, natitisod ka na, iyon, pinapanday ka ni Lord. Tama yung sinabi ni Sister P. Ay, kung natisod dito si Sister P, wala na ito. Mabuti, matibay ito. Kasi ito, ang Matthew 24 verse 13, ang manatiling magtiis hanggang wakas. Hindi po sinabing, ang manatili hanggang November. Sa December makakaalis ka na. Hindi po sinabi, ang manatiling magtiis, ang makapagtitiis hanggang wakas. Iyon lang ang maliligtas. Kaya kung ikaw, tisurin ka, mawawala ka. Ulitin ko ito, ang church po, hindi po ito paramihan ng maliligtas. Pakuntian po ito. Doon lang ito, ang salvation, para lang ito doon sa makapagtitiis. Pag hindi ka dito nakapagtiis, mawawala ka rito. At hindi po naman tayo mag-aano sa, maganda yung marami. Ako gusto ko marami, pero si Lord tatanggalin ka rito kung hindi ka totoo. Titiyakin ko sa iyan. Mawawala ka rito. Kasi ayaw ni Lord, ang gusto ni Lord, puro. Amen. Ngayon, kung puro ka, mananatili ka. Pero, bakit ka nawawala na? Hindi ka totoo. Si Lord po ang nagtatanggal sa iglesia, hindi si pastor. Hindi yung narinig nyo sa akin, na natisod ka, no. Dahilan lang yung para tanggalin ka ni Lord. Hindi po yan gawain ng si Lord po ang nagtatanggal dito, hindi si pastor. Okay, sabi niya, Acts 1:6.
When they therefore were come together, they asked of him. Ano yung tinanong? Saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Ayan. So nagtanong po dito ang mga alagad. Kasi yung kingdom ng Israel, marami pong pinagdaanan yan. Ang dami nilang talo na bakbakan. Minsan nga, yung matalo sila, kinubkob ang buong Israel. Wala silang malabasan. So talagang kinorner sila. Ngayon, ano nangyari? Sa gutom nila, yung tambak na basura, naubos nila. Basura na ang kinakain. Iyan po ang ano ng, tingnan nyo, ang Israel po, mga chosen po yan. Pinili yan ng Diyos. Pero hindi po nagtutolerate ang Diyos. Bakit? Ang Israel po, sila mismo ang nagpatay kay Lord. Pinatay sila ng kababayan ni Jesus Christ. Pinatay si Lord. So, ngayon, pinapipili kasi ang tao. Sino ang gusto niyong palayain? Si Barabas o ito? Si Barabas. Biro mo yan, pinagpalit si Barabas. Kriminal, nasa kulungan. Mas pinalaya nila si Barabas kaysa kay Jesus Christ na wala namang kasalanan. So sabi ng mga tao, kami na ang bahalang managot. Yung sinabi ng mga tao na sila ang bahalang managot, iyan yung mga bayad. Ano nangyari? Kinubkob ang Israel sa panahon ni General Titus. Ubos ang basura. Kaya nga, ultimong anak nila kinakain na nila, pinapatay na niluluto nila. Sa gutom. Bakit? Kasi yung ginawa nila. Kaya nga si Jesus Christ, pagka nagalit sa iyo, iba. Amen. Ano pa ang nangyari? Panahon ni Stalin, ni Hitler, ni Mussolini. Ilan po ang pinatay na Hudyo? Ang latest noon na sa gera ni Hitler, 6 million Jews o Israelite ang pinatay ni Hitler. Sa kamay lang ni Hitler yon. Bukod pa yung pinatay ni Mussolini, ni Stalin. Dahil lamang sa ginawa ng Israel. So yan po ang Diyos. Hindi siya nag-ano ng tao na, dito, Israel naman ito. No. Makakala natin, di ba? Ang Diyos ay pag-ibig, tama? Pero vamos, kasi po ang Diyos, hindi po siya yung parang lulo. Hindi po ang Diyos. Diyos, mali ka. Sabi niya, and in them, it is not the times or the seasons which the Father hath put in His own. So nagtatanong, ang mga alagad, kailan mai-establish yung kingdom mo? Kasi sa Israel daw, ay tayo po ang Israelite ngayon, tunay na Israel ngayon, o hindi po ang Hudyo. Believer ng third coming, ng Son of David. Tayo po ang mga totoong Israelite ngayon, kasi spiritual tayo. So ngayon, sabi ng Panginoon, nang magtanong sila, kailan mangyayari ito? Wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Anong sagot ni Lord? And He said unto them, it is not for you to know. Sabi sa mga laga dito, para sa inyo pamahal kung kailan siya ay kaharian ng Diyos. Bakit? Ang teorya yan po ngayon. And then, for you to know the seasons which the Father in His own. Ngayon, ang sabihin niya, is that the Holy Ghost is. Hindi po pwede sasabihin mo, Holy Ghost ka, wala kang power. The Holy Ghost, ulitin mo ba? But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Ayan.
So kung wala kang power, i-check mo. O baka naman meron ka, hindi mo alam gamitin. Kumbaga, pumasok kang sundalo, binigyan ka ng baril, hindi mo alam paputukin. Paano yun kung nandiyan na yung kalaban? Ha? Ngayon, ano mangyari? Bakit nagbigay si Lord ng power? Ha? And ye shall be witnesses. Ayun. May power kang mangaral. Hindi ka na matatakutin. May matatakutin ba rito? Ang dahilan, walang Holy Ghost sa iyo. Tiyak ka na. Bigay po sa atin ng tap. Kasi ako, kasi sa mga mayor namin noon sa province, hindi takot. Mga kandidato, pinatawag. Sasabihin ko talaga yung mga kalukuhan nila. Ba't hindi ako takot? May Holy Ghost po kasi ako. At hindi ako takot sabihin yung ginagawa ng tao. Kahit iwanan ako, no problem. Ang mahalaga, nasabi ko yung totoo. Hindi sa akin problema yung iwanan ako. Kasi hindi naman talaga paramihan, mga kapatid. Kung pandagdag ka lang naman dito at pasaway ka pa, di mabuti na yung magbakasyon ka muna. Sabi niya, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Punta tayo sa propeta. The revelation of Jesus Christ. Now I said that this book of Revelation is the revelation of Jesus and what He's doing in the churches for those 7 ages. So ano po yung aklat? Aklat ng kapahayagan. At sino po ang nagre-reveal dito? Si Lord. At maski dito sa pulpito, mga kapatid, wala po kaming kakayanan na maghayag ng sarili naming kapahayagan. Ito ay binabasa lang natin at dinadagdagan lang ni Lord ang revelation. It is a revelation because the disciples themselves didn't know these recorded truths. Hindi nila alam. It had not been previously revealed to them. So kasi si Lord, kung hindi para sa iyo, hindi niya sasabihin sa iyo. You remember that they came to Jesus in the book of Acts and asked him, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? And he said, it is not for you to know the times or the season. Those men were still thinking of Jesus having an earthly kingdom. Ayun. So ang kingdom na tinutukoy dito ni Lord, hindi po katulad ng kingdom ng tao. Meron siyang tinutukoy. But as kingdom, He was going to build. Hindi po ito kasi ang kingdom, may palasyo, may hari, may reyna, may prinsipe, may prinsesa, may sundalo. Hindi po ito kingdom ni Lord. Kingdom ito ng lupa. But it was a spiritual kingdom that He was going to build. Greater than Solomon. Now, how that Hebrews standing there ought to have recognized that Solomon had a gift of discernment and he could discern the thoughts in their heart. And they all rallied around Solomon, and yet here stood a greater than Solomon. And Solomon was the son of David, but he was the lesser son of David. Sino raw si Solomon? Son of David, pero mas mababa. Na anak ni David. Okay. By the flesh. And Jesus was the son of David by seed of the promise. The royal seed. At doon po tayo konektado. Hindi tayo konektado kay Solomon. Okay. Kay Jesus Christ tayo konektado. And here was a greater than Solomon standing there, doing the same thing that Solomon done.
only being greater than Solomon, and they called it Beelzebub. So kung sino pa yung totoo, naalala ko po nung nandun kami ni Brother Fidel sa isang church. Every tuwing alas 3 ng madaling araw, nandun kami ni Brother Fidel, umaawit kami sa Panginoon. Nagpupuri kami at nagpapalayas ako ng jablo kasi maraming jablo doon. Yun po, kasi may discernment ka eh. Alam mo, yung kilos ng tao, jablo po ang nagpapakilos dyan. Kapag may pasaway, si Satanas po ang nagmamaniubra sa kaluluwa niyan. Kaya lagi po ako cast out ng demonyo. Ngayon, pinagkaisahan ako. Sabi ng pastor, bakit ka nagpapalayas ng demonyo rito? Ikaw ang demonyo rito. Ako pa demonyo ako. Ngayon, hindi naman yan. Ng mga tao na si takot ng Israel. Mga kapatid. Sabi rito, Jesus was the son of David by seed of the promise, the royal seed. And here was a greater than Solomon standing there, doing the same thing that Solomon done, only being a greater than Solomon. And they called it Beelzebub. So kapag ikaw po ay naglilingkod ng tama, ginagawa tama, ikaw pa yung masasabing sa demonyo. Amen? Okay. The world is again falling apart. Ito po, isa sa plano ng Panginoon. A new heaven. Bakit ang heaven ba babaguhin? Nasabi rito ang prophet. Isang bagong langit and a new earth. Spiritually, mga kapatid, ang son of David believer, tagalangit ka po. At itong flesh mo, ito po yung lupa, bago na rin yan. Yung mga dating pag-iinom ng lupa na ito, nagsisigarilyo ng lupa na ito ay nagsusugal na lupa, ng bababaeng lupa, na bago. Yan po ang new heaven and new earth. Pag ang new heaven dumating sa iyo, ang earth bago. Kaya magugulat ka. O di ba? Sabi nga kanina, ng sigarilyo, parang nasusuka ka na. Tama ba? Pag nandiyan sa iyo ang Panginoon, nasusuka ka. Amen. Nasusuka na yan. Lahat ng bagay na makasanlibutan, nakita mo na tagalupa. Yes, natin ay bagong natira. Iyan yung galing doon. For this first heaven and first earth will pass away naturally. Ito pong lupang ito, i-renovate ni Lord ito. Babaguhin talaga ito. Mawawala na yung dating, ito, kasi itong lupa na ito, itsura. Nasira ito nung panahon ni kaya kasi noong panahon na yun. Kasi for this first heaven and first earth will pass away. But in this new heaven and new earth, Paul said over here in the book of Hebrews, 14:25, he said, for we receive a kingdom that cannot be moved. So ang kingdom na ito, hindi po ito matitinag. Hindi po ito mawawala. Pag natanggap mo ito, kasi ibang klaseng kingdom ito na tinanggap natin. For we receive a kingdom that cannot be moved.
How did we get into it? Paano tayo makarating doon? Not by a religious system. But a kingdom of God is within you. So ang kingdom ni Lord, nasa atin. Nasa loob natin. So paano mo yung hahanapin? At yung iba, hinahanap nila ang kingdom ni Lord. Simple lang. Kung nandyan sa iyo si Lord, natagpuan mo ang kingdom. At anong klaseng kingdom? The kingdom that cannot be moved. Hindi po ito matitinag. The kingdom, the king, and his word is the same. Sino raw yung word at si Lord? Iisa. And it's within you. Nasaan si Lord? Vindicating the hour that we are now living in. The promise that God made for this age. Here we are. So kaya nga, maganda po yung tinalakay ni Gerald kanina, yung improvement ng mensahe. Pero higit sa lahat, yung pag-improve ng ating karakter. Kasi kung nag-improve ang science, nag-improve ang mensahe, ikaw nananatili kang nasa kulilat. Alam niyo ba sa Old Testament? Kasi hindi po nagbabago ang pattern ng Panginoon. Sa Old Testament, naglakbay ang Israel. Dalawa po ang guide nila noon. A pillar of fire sa gabi. Pillar of cloud sa araw. At pag sinabi ng Diyos, Moises, sabihin mo sa mga tao, aalis tayo. Ngayon, paano? Kung ikaw po ay maiiwan, ano mangyari sa iyo? Kasi, pag araw po, yung pillar of cloud, yung po ang kanilang silungan, desyerto po ang kanilang kinalalagyan. Kaya pag lumakad, kasi ang ano nila, ang cloud, lalakad po ito. Kasi yun ang ano ng Diyos, lalakad na. Pag nagpaiwan ka, sino ang shelter mo doon sa pinag-iwanan sa iyo? At anytime, pag sinabi ng Diyos, bunutin ng mga katulda, gabi, sa gabi umaalis din sila. Ngayon, ang ilaw nila, pillar of fire. Iyon ang kanilang decor. Kaya pag umalis ang pillar of fire, maiiwan ka na sa dilim. So kaya, ang guide nila noon ay yung dalawa, pillar of fire. Ngayon po, mayroon tayong guide, word. At ang ating propeta, hindi po tayo dapat magpag-guide doon sa lumang mensahe. Nakaabante na po ang mensahe ngayon. Sabi niya, the king and his word is the same, and it's within you, vindicating the hour that we're now living in. The promise that God made for this age, here we are. Living with the king, sitting in heavenly places, watching him doing these things. So kapag pala ikaw ay tao ng Diyos, nasa lupa ka, pero you are now sitting in the heavenly places. The world is falling apart, 2-1. Ito po ang kalagayan natin. Yung totoo, yung totoo. We are dead. Our lives are hid in God through Christ. And not only that, but we are raised with Him. Raised up what? In a system, a denomination, organization. We are resurrected in the kingdom of God. The kingdom of God is within us. Ano po sabi? We are dead. Bakit sinabi ng propetang we are dead? Ang patay po, ayan, mayroon diyang kahapon, sabi nga ni Brother Fidel, dyan sa Pugaro, may mga armado dyan. Hindi ka dyan basta-basta makakapasok. Ngayon, napatay din sila. Nasa na, nang napatay,
Simenteryo. Mga siga po ito. Mga killer talaga. Yan, taga-Pugaro. Ngayon, itong siga na itong killer, kung puntahan mo sa simenteryo, hamunin mo ng suntukan, lalaban? Lalaban? Oh, saksakan tayo. Lalaban? Hindi na po yun makakalaban. Bakit? Patay. So kaya nga pag ikaw ay patay na kay Kristo, kahit anong alok sa iyo ng alak, patay ka na eh. Eh yung iba, inalok lang ng sigarilyo, ay sunggab agad. Eh buhay na buhay. Kasi kung patay ka na, tatanggihan mo na yan. Ay patay na, graduate na ako dyan. Mabayagan. Ha? Oh. So yan po ang tinutukoy ito. We are dead. Bakit? Bakit ka nasabing patay na? Our lives are hid in God. Through Christ. Kumbaga, hindi na ikaw ang nakikita. Si Jesus Christ na ang nakikita sa iyo. Nakatago tayo kay Kristo. Pero kung gumaganyan ka, sino pinagtaguan mo? Gumaganyan ka. Nagaganyan ka. Hello? Saan ka nakatago? Kay Satanas. So kung tayo'y patay na kay Kristo, nakatago tayo kay Kristo. Hindi na ikaw ang nakikita. At maski ang tao, tayo po ang living Bible. Binabasa tayo ng tao na nakakakita sa atin. Sila ang magsasabi kung anong klaseng tao ka, anong basa sa'yo. Kaya kung may ginagawa kang kalukuhan, iyon ang basa sa'yo. O sino ang pinagtataguan mo? Saan ka nakatago? Kay Satanas. Kaya nga, iyan po ang ng isang pastor, mga kapatid. Problema kung paano mabago ang tao. Kasi, paano ko sasaya na mayroong pupunta sa impyerno? Paano ko magiging masaya niyan? Na mayroong kang tinuturuan. Ang tagal-tagal nang nakikinig, walang pagbabago. So, masakit sa aking kalooban yun na mayroong pupunta sa inyo sa impyerno. Nais ko sana, yung kung sino yun nandito, kasama ko rin lahat doon. Pero paano ko makakasama ang iba dyan? Na hindi naman nakikinig. Sabi po ng Proverbs 17:10, ang matalino sa isang turo natututo. Pero ang mangmang, kahit hambalusin mo yan, hindi yan matututo. So ang tawag po ng Bible niyan, mga mangmang. Ano yung mangmang? Bubo. Siya yung salita. Pagbubo, ang hirap turuan, mga kapatid. Pagbubo. Amen. Masakit po yun. Pero yan ang sabi ng Bible. Ang mangmang. Ano ba ang mangmang? Bubo. Ang hirap niyan turuan. Sabi niya? And we receive a kingdom, receiving a kingdom that cannot be shook or moved. That's the kingdom of God. Not a system, not a political will, not a denomination, but a kingdom. And its subject is dead to the system of this world. Hindi po tayo sakop ng sistema ng mundong ito. Kasi nagpapatakbo sa ating mga buhay ang Panginoon. How can I overcome? Jesus said, pray. Anong ipagpipray? Thy kingdom come. Thine will be done on earth as it is in heaven. Ayan. Nagagawa mo ba yung gawain sa langit? O yung gawain sa lupa ang ginagawa mo? A kingdom. And by one Spirit, we are baptized into that kingdom. By one Spirit, all into this kingdom. Now he stood one day before the Mount Transfiguration. He said, verily I say to you that some stand here shall not taste death until, ito, karanasan natin ito. Ano sabi niya? Mayroong mga nakatayo dito na, sabi niya, verily I say to you that some stand here shall not taste death until they see the kingdom come in power. Ayun. Meron anyang mga nakatayo dito, ang iba nakaupo, na hindi na nila kailangang mamatay para makita si Lord. Kasi ang katwiran ng mga reliyon, makikita rin natin si Lord pag nandoon na tayo.
Pero nasaan ba si Lord? So sabi ni Brother, makikita nyo si Lord, buhay ka pa. At kailan yun? Nathan! Ano nakita nyo sa pulpito? Si pastor lang? Nandito sa akin si Lord, kayo din. Kung nandyan sa inyo si Lord. So si Lord nakikita natin ngayon physical. Kaya sabi ni Lord, verily I say to you that some stand here shall not taste death until they see the kingdom come in power. It was foreshowed as we've been through it. Okay? And the Bible said, the kingdom of God is within you. Ayan. So, nandito ang kingdom sa atin. Okay? So, this is a kingdom people that prophesies that this is not their home. So, hindi po itong lupa, hindi po natin tahanan. Yung bahay nyo, may kanya-kanya tayong bahay, hindi po yan totoong tahanan natin. Ang tahanan natin, wala dito. Ang tahanan ko nandito sa loob ko eh. Yung word man ko. Okay. Christ is the mystery. Then our headship is a kingdom. The kingdom of God is within you. Said the Bible. Jesus. The kingdom. We are not a denomination. We belong to a kingdom. And the kingdom is the word of God made spirit and life in our own life. So ano raw ang kingdom? The kingdom is the word of God. Na naging espiritu at buhay sa ating mga buhay. Yung word, ibig sabihin, ang totoong nasa kingdom ni Lord, yung salita ng Diyos, nagmamanifesto sa Kanya. Pero kung hindi po yan nagmamanifesto sa tao, wala po ang kingdom dyan. Kasi si Lord po ang kingdom. The kingdom of God is within you. As it did in that day when the Word and God was one. And the Word and God is one in His church. Ayan. Ano raw? The Word and God is one. In His church. So ang salita at ang Diyos iisa na nasa tao. So ang Diyos po ngayon nasa tao. At iyan po ang pinakamagandang ginawa ng Diyos sa atin na hindi po katulad noon, God above us. Ano yung God above us? Si Lord nandun sa pillar of fire, sa pillar of cloud. Hindi mo siya makakausap ng, kung ikaw lang, ang kinakausap lang noong panahon na yun, si Moses. Sina Abraham. Pero, ano ang ginawa ni Lord? Hindi na God above us. God with us. Bumaba si Lord, kasama niya ang mga disipulo. So nagkaroon na ngayon ng pagkakataon, makausap ng tao ang Diyos. At naging barkada nila si Jesus. Pero ang mas mabigat yung panahon natin, hindi na God above us, hindi na God with us, God in us. Kaya kahit noon, kung saan si Lord at hindi ka nakasama, naiwan ka. Yung believer noon, pag hindi ka nakasama, katulad ng Transfiguration, 3 lang ang kasama ni Lord. Si John, si Pedro, si James. So, naiwan yung iba. Ano ang pagkakaiba ngayon? Saan man tayo magpunta, andun si Lord. Walang naiiwan. Iyon pong pinakamagandang naging nangyari sa buhay natin ngayon na ang Diyos mismo, kahit maghiwa-hiwalay tayo, katapos nitong service, hiwa-hiwalay tayo, pero ang Diyos, hindi ka iniwan. Amen. So sabi niya, and the Word and God is one in His church today. Ano ang layunin? Making it the headship of the body that is redeemed. Anong gagawin? To bring the message in the last day and be taken up from the dead and the resurrection to go back and restore again as Adam. And yun po yung ibinalik po tayo sa pagiging spoken word body.
So, kung meron mang pinakamagandang ginawa si Lord, although lahat maganda, wala na pong magiging kasing ganda ng ginawa niya ngayon. Na ang Diyos mismo nakatira sa tao. Kasama mo. Individual sa atin, kasama ang Diyos. Hindi katulad nung panahon ni Jesus Christ. O kung hindi ka nakasama ni Lord sa lakad, ay iwan ka. Pero ngayon, sa ating, kung lahat ng lakad mo, nandun si Lord. Ano ang ebidensya mo, Pastor? Matthew 24, verse 20. Narito ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pangako niya po yan. Kaya nga, tingnan nyo, anong testimonyo ni Brother Joshua kanina? Masalimuot ang kanyang dinaanan na gera. Pero nakauwi. Hindi natin siya pinabayaan ipag-pray. At lahat ng mga may problema, humihingi ng prayer dito. Lahat tinutugon ni Lord. Brother Joshua, yung hinihintay mong benefits at sweldo, dadagdagan pa ni Lord yun. Huwag ka mag-alala dyan. Dahil hindi mo naman ninakaw yun eh. Pinagpaguran mo yun. Ibibigay ni Lord yan. Amen? May napulot ba tayo? Awit tayo.